Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagliparan ngayon sa social media ang litrato ng paru-paro na namataan ng isang hiker sa Lake Danau sa Leyte. Ang kanya raw kasing na-videohan isang napakailap na paru-paro sa kanilang bayan. Habang nagtitrek kamakailan sa Lake Danau sa Ormoc City, Leyte, sina Patrick bigla daw natigilan sa kanilang naispatan. Sabi ng kasama ko na, uy, may blue na butterfly. Isang asul na paru-paro. Yung wingspan niya is around 5 to 6 inches. Sa upper wings niya, black pattern with white spots. Then sa baba, strong blue na color. At hindi raw pinalagpas ng pagkakataon na malitratuhan at mabidyohan ito. Hindi lang siya pwedeng masyadong lapitan. Yung ginawa namin, yung phone ko, zoom ko lang talaga. Ang kanila kasing nakita, isang napakailap na paru-paro sa kanilang bayan. Ito ang Lexia satrapes ormocana o ormocana butterfly. Iconic siya dito sa Ormoc. Sa photos ko lang sa Facebook nakikita yon. Iba siya sa actual, mas maganda, mas solemn. It was amazing na nakita up close. Kasi first time ko nakita ng ganun. I was happy to share the video sa social media and proud that Ormoc City has that kind of species na sa Ormoc lang din makikita. Pero bakit nga ba may mga hayop pati na halaman na endemic o tanging sa iisang lugar lamang nakikita? Kuya Kim, ano na? May iba't ibang rason kung bakit nagiging endemic ang isang hayop o halaman. Maaari sila'y highly adapted sa niche o environment na yun. Ang mga hayop ay maaaring kumakain lamang ng isang klase na halaman na doon lamang tumutubo. O di kaya ang mga halaman ay maaari lamang mabuhay o umusbong sa isang partikular na klima o soil type. Ang mga ormocana butterfly na-discovery at endemic lamang sa Ormoc City sa Leyte. Kaya dito hinago ang pangalan nito. It was discovered by Professor Julian Humalon in 1970 doon sa area ng Ormoc. Ganun yung mga scientists pag nagpapangalan sila ng mga species kung saan nila nakita or kung saan sila galing. Ang naturang paru-paro naging simbolo na rin ng Ormoc. Makikita ito sa opisyal na sagisag ng lungsod. Ang sighting kamakailan ng ormocana butterfly sa Lake Danau, isa ring magandang sinyalis ng napakayamang kalikasan sa lugar. It means that yung ecosystem doon sa area ng Lake Danau could be very, very good. Napaka-balance pa niya. Kaya may nakikitang ormocana butterfly doon. Because the presence of these butterflies are indicators of a good, thriving ecosystem. Pero alam niyo ba kung bakit may iba't ibang kulay ang pakpak ng paru-paro? Ito ang Setosia biblis o red lacewing butterfly. Isa sa mga paru-paro sa ating bansa na may napakamakulay na pakpak. Ang makukulay na pakpak ng mga butterfly ay dahil sa presensya ng colored pigment o yung mga kemikal sa kanilang katawan at struktura ng mismo nilang mga pakpak. Nababalot kasi ito ng scales o kaliskis na siya nagre-reflect o nag-i-interact sa liwanag. Kaya nagiging makintab o iridescent ang mga ito. Ang mga kulay na ito ginagamit nila bilang camouflage, pandepensa o di kaya pang-akit ng kapareha. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Cagayan, isang kakaibang stingray o pagi ang aksidente na huli ng mga mangingisda. Anong pagi kaya ito? Manangalian muna kami dito sa bato. Si Victor, hilig daw i-vlog ang mga yamang dagat na nahuhuli sa kanilang bayan sa Calayan, Cagayan. Isa raw sa palagi niya nakikita rito, mga pagi. Pero ang paging ito, first time niyang nakaengkwentro. At ang kakaiba raw sa paging ito, Mostly kulay gray yung color. May batik siyang itim. dito niya napagtanto ng nahuli ng mga mangingisda isa palang round ribbon-tail ray. Ang Tenuri mayeni o round ribbon-tail rail, kilala din sa tawag na black-spotted ray. Ang katawan nito ay may mga batik-batik na kulay gray, pwedeng blackish or brown sa dorsal part, kulay puti naman sa ventral side dito. Ito ay maaaring humaba ng 3.3 meters o kaya lumapad ng around 1.8 meters. And yung pinakamalalaki nito, tumitimbang ng 150 kilograms. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature, ang mga round ribbon-tail ray, vulnerable o nanganganib ng maubos. Talagang declining ang population niya. Kaya lang dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa po siya doon nakasama sa Philippine Red List natin. Wino-work out pa natin ito na maisama, considering nga po na pababa na ang kanyang populasyon. Paglilinaw naman ni Victor, ang round ribbon-tail ray na kanyang nabidyohan.
by catch daw o aksidente lang na nahuli ng mga mangingisda. Yung fishing boat is long line fishing sila. Ang hinuhuli talaga nila is mga isda. Pero kasi itong mga pagi, unintentional silang nahuhuli dun sa long line fishing. Hindi na binalik kasi patay na siya for consumption na siya. Pero may paalala mga eksperto sa pagkain ng paging ito. Technically, pwede siyang kainin. Ngunit ito ay nagbabioaccumulate ng mga heavy metals at iba pang marine toxins. Maaring mag-develop ng strong ammonia odor na hindi kaaya-aya o kaya delikado pag kumain ng sobra. Alam niyo ba kung gaano kalaki at kung saan nahuli ang isa sa pinakamalaking pagi sa buong mundo? Noong 2022, nahuli sa Mekong River sa Cambodia ang isang babaeng Urogymnus polylepis o giant freshwater stingray. Sa bigat nitong nasa tinatayang 300 kilos at habang 3.98 meters, hindi lang daw itong isa sa pinakamalaking pagi, kundi isa na rin marahil sa pinakamalaking freshwater fish specimen na napag-aralan ng mga eksperto. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabidyohan ng isang binata kung paano tila niyayakap ng puting ulap ang kabundukan sa kanilang probinsya sa Ilocos Sur. Paano nangyari ito? Parang nasa alapaap daw si Kenny nang mabidyohan niya ang tanawing ito. Ang kabundukan kasi sa kanilang bayan sa Santa Ilocos Sur, tila unti-unting niyayakap at nababalot ng puting ulap. Nung time po na yun is paulan pa lang. First time ko pong nakakita ng ganun. Kaya like very sobrang different po nung pagkayakap niya sa bundok na kaya naisipan ko pong kunan ng video at saka i-post. Ang video ni Kenny pumalo na ng mahigit 2 million views. Komento ng ilan sa mga nakapanood, ang tanawin para daw hinugot sa pelikula o di kaya sa TV series. Parang movie na The Mist. Winter is coming, so do the White Walkers! Pero ano nga ba ang na-videohan ni Kenny? Ulap, fog o mist? Kuya Kim, ano na? Ayon sa Pag-asa, ang na-videohan ni Kenny ay isang fog. Ang fog ay isang uri ng ulap. So yung nakita natin dun sa video ay isang uri ng phenomenon kung saan yung formation ng cloud ay malapit sa bundok. Ang fog na nasa mountain ay generally termed as mountain fogs. Nangyayari ito kapag meron tayong event kung saan may formation ng mga ulap as well as yung hangin natin ay basa. Pero bakit kaya sa bundok madalas nabubuo o namamataan ng fog? May tatlong dahilan kung bakit sa bundok madalas nabubuo ang fog. Una, dahil mas malamig ang temperatura sa matataas na lugar. Kapag malamig ang hangin, ang water vapor ay lumalamig din at nagko-condense. Ito ang bumubuo ng fog. Nakakaapekto rin sa pagkabuo ng fog ang tinatawag na orographic lifting kung saan ang hangin mula sa mababang lugar ay bumabangga sa bundok o burol at tinutulak pataas, pati ang mataas na humidity sa mga bundok. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim, masagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Pumatok sa panlasa ng maraming netizen ang mukbang videos ng isang ginang mula Masbate. Kahit na ang kanyang nilalantakan, hilaw na isda. Ang tanong, ligtas ba ito? Ang paboritong mukbangin ng ginang na ito, literal na fresh. Ang isda at lamang dagat kasing kanyang nilalantakan, kakahuli lang. Kinakain niya kahit hilaw pa. Ang mukbanger, si Marife. Ang kanyang pirming hinahain, mga huli sa dagat sa kanilang bayan sa San Pascual, Masbate. At sa mga nasyuk na kumakain siya ng isdang hilaw, normal daw yun sa kanila. Yung tawag nun, kinilaw. Bagong-bago po talaga yung isda. Sinasawsaw sa suka na pinakurat. Mayroon po siyang sibuyas, kamatis,
May sili rin po. Una lang po kasi sinisip-sip ko kasi manamis-namis po siya. Wala naman akong planong kainin yung bituka. At sa mga nag-aalala sa kanyang sikmura, paglilinaw ni Marife, Wala naman po. Kasi nga, hindi naman makakasakit ng kung wala naman siyang buto. O nasanay na rin kami kasi nga talaga dito sa isla, pag bago yung isda, talagang sadyang kinikilaw talaga. ang hindi raw inaasahan ni Marife ng kanyang mga kinilaw mukbang, papatok sa panlasa ng kanyang mga viewers. Pero hindi ko po ina-expect na magiging 16 million views siya. Kuya Kim, alin na? Alam niyo ba na noon pa man kumakain na ng kinilaw ang ating mga ninuno? Isa ito sa pinakamatandang pamamaraan ng paghahanda ng pagkain. At daan-daang taon na ang tanda nito. Katunayan may mga historical account at archaeological findings pa na magpapatunay na kinakain ito ng ating mga ninuno bago pa man tayo sakupin ng mga Kastila. Pero paalala ng mga eksperto, mag-ingat sa pagkain ng kinilaw, lalo na kung hindi ka sanay dito. Yung vinegar pwede kasi itong makapag-luto. Yung sinawsaw mo lang kasi. So hindi talaga siya well naluluto. Pwede itong magkaroon ng mga infection. Kailangan pa rin nating tignan kung ano talagang kinakain natin or kaya ba ng ating katawan para i-metabolize or ingest. Ang ating mga kapitbahay sa Japan meron ding sariling bersyon ng hilaw na isda na patok din sa ating panlasa. Irashaimase! Ito po ang sushi, isang sikat na Japanese dish na gawa sa hilaw na isda. Ang kilala natin ngayon na bersyon ng sushi tinatawag na nigiri sushi. Una itong inihain noong 1820s. Pero alam niyo ba ng sushi ng Japan nag-ugat sa isang paraan ng pagpreserba ng isda dito sa Southeast Asia? Ito ang tinatawag na nare sushi na nagmula sa Mekong River na kasalukuyang bahagi ng Laos, Thailand at Cambodia, China, Myanmar at Vietnam. Ang nare sushi dinala sa Japan noong 8th century at dito nagsimula ang napakahabang kasaysayan ng pagkain ito ng sushi. Higyan natin ng konting soy sauce. Wasabi. Pagkasarap. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, huwag ismulin ang ulat na ito. May natuklasan ang mga eksperto sa dulo ng ating solar system na posible raw isang bagong dwarf planet. Kuya Kim, ano na? Makikita sa mga imaheng ito nakuha ng mga telescope mula Hawaii at Chile. Ang isa raw sa pinakamalayong visible object sa ating solar system. Mas malayo pa raw ito kaysa Neptune. Pinangalanan tong 2017 OF201. Sa lapad daw nitong 700 kilometers ang 2017 OF201. Posible daw na isang dwarf planet. Ang mga dwarf planet, mga celestial bodies na natutugunan lamang ang 2 sa 3 formal na pamantayan upang may turing na isang ganap na planeta. Nag-orbit sila sa araw at may sapat silang mass upang magkaroon ng halos bilugan o spherical na hugis. Sa ngayon, meron lamang 5 officially recognized dwarf planets. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Pluto, na may diameter na 2,377 kilometers. Ang pinakamaliit naman sa mga ito, ang Ceres na 950 kilometers lang ang lapad. Ang 2017 OF201, tinatayang mas maliit lang daw ng bahagya kaysa sa Ceres. Patuloy ngayon itong pinag-aaralan ng mga eksperto para makumpirma kung ano ang hugis at komposisyon nito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.